May mga umaaligid at may ilan na nakatatanggap ng offer para bumaliktad. Ito ang ibinunyag ng abogado ng 18 dating sundalo na nagsabing naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa flood control project anomalies. Ayon kay Atty. Levy Baligod, sa kabila ng patuloy na paninindigan ng mga ex-military sa kanilang mga naunang salaysay, meron pa rin umanong nagtatangkang takutin ito upang bawiin o baguhin ang kanilang mga sinabi. Halimbawa, no, may dalawa dito, hindi ko na lang sabihin, no, nakatira sila sa isang medium rise na condo. May pumunta doon na nakamask, ang pinuntahan nila yung nanay nung isa. At pinapakita yung picture. Kilala nyo ba ito? Nandito ba ang taong ito? So sa takot nung nanay nung isa, umakyat kasi nandun sila sa taas at sinabi. So binaba nila. Yun, wala na yung tao. Samantala, may ilan pa umanong mga dating sundalo ang lilitaw bilang bagong testigo sa issue. Bago ito, kasamahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Saldico. Dating sundalo din. Pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag nyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. At the very least, 4. Iginigit naman ng dating mambabatas na si Mike Defensor na dapat sanang imbitahan ng Kamara at Senado sa ginagawang investigasyon sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno ang 18 dating mga sundalo. At hinahamon ko pa rin nga hanggang ngayon ang Kongreso at ang Senado. Patawag nila yung 18 Marines. Kung tingin nila nagsisinungaling at walang katotohanan yung mga sinasabi, tingnan nila at akihin nila at talagang sirain nila yung testimonya. Pero katulad na sinabi ko, pag ikaw nagsasabi ng totoo, mahirap kang pawalang katotohanan o sabing kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.